Sino ba namang hindi natutuwa sa FAFO na video? Gustong gusto ko yan. Sigurado akong gusto mo rin. Magugustuhan mong video na ito dahil may konsekwensyang bawat kilos. Kung ano ang itinanim, siya ring aanihin. At may isang grupo ng mga tao sa mga bansa sa kanluran. May isang paksyon, may isang bahagi ng lipunan na naniniwalang mas malaki ang tsansa nilang ayusin o pagandahin ang mundo kung makikipagsanib-puwersa sila sa mga Islamista. Hindi ba't nakakagulat yon? Maisip mo, sino kaya ang mga taong yon? Siguro mga Hindu, Hudyo, o mga kaliwang sosyalistang woke. Tinawag ko itong hindi banal na alyansa noong 2018 o 2019. Pero kalaunan, natuklasan ko na hindi naman pala ako kung sinong henyong nakaisip nyon. May iba pang mga tao na matagal nang nagtuturo ng mga ganitong bagay. Pero ang termino ay naimbento na pala mga 3 dekada na ang makalipas ng iba ng mga Iranian dahil naranasan nila mismo kung ano ang mangyayari kapag nakipagsabwatan ka sa mga Islamista. Naisip mo na ba kung bakit hindi talaga umunlad ang komunismo sa mundo ng mga Muslim? Naisip mo na ba kung bakit ganon? Ang mga komunista ay radikal, agresibo, at ipinapakita nilang walang hangganan ang kanilang pagkauhaw sa dugo. Handa silang pumatay ng milyon-milyon para sa layunin nilang komunista. Pero bakit kaya hindi talaga ito nagkaroon ng matibay na pundasyon sa mundo ng mga Muslim? Well, nagkaroon ng partido ng komunista sa Pakistan. Nagkaroon din ng partido ng komunista sa Bangladesh. Maraming bansang Muslim ang nagkaroon ng partido komunista. Pero alam mo ba? May halimaw na sa mga bansang iyon. Iyon ay ang Islam. Ang Islam ay isang napakadominante at agresibong ideolohiya. Noong una, ito ay nagbigay daan sa mga katamtaman, secular, hindi secular, katamtamang demokratikong puwersa. Halimbawa, may anyo ng demokrasya sa Bangladesh at Pakistan. Ngunit higit itong dahil sa kolonyalismong British. Kung Islam ang namayani, baka mas malala pa ang kalagayan ng mga bansang Muslim kaysa ngayon. Ngunit hindi handa ang Islam na magbigay o mawalan pa ng teritoryo sa anumang ibang ideolohiya. Kaya hindi talaga umunlad ang komunismo sa mundo ng mga Muslim. Pero sinubukan nila nung panahon ng Shah ng Iran. Maraming mga kaliwa, maraming mga woke, maraming Iranian woke. Hindi pa uso ang termino noon, pero mga Iranian na kaliwa, sosyalista, marksista, komunista, nagsanib-puwersa sila sa mga Islamista. Silang tumulong sa mga ayatollah para maisakatuparan ang revolusyon. Tingnan mo ito, isa sa pinakasikat na litrato ng dalawang kaliwa, woke, sosyalista, marksistang Iranian na babae noon. Isa sa kanila ay pinatay. At hawak niya ang isang litrato ni Ayatollah Khomeini. At nang siya ay maupo sa kapangyarihan, pinatay niya ang humigit kumulang 30,000. Oo, mga 30,000 na mga kaliwa na tumulong sa mga mula ni Ayatollah at sa Islamikong rehimen na pagtibayin ang kapangyarihan ay pinatay. Marami sa kanila ay pinatay. At kabilang sa mga pinatay ay isa sa dalawang babaeng ito. Hindi ko alam kung alin pero yung isa pa. Isang tao ang pinatay habang ang isa ay tumakas sa kanluraning demokrasya at doon nanirahan hanggang ngayon. Kaya nakita nila ito. Nagbabala mga Iranian sa mundo na huwag makipagsabwatan sa mga Islamista. Huwag ninyong gawin. Pero mga kaliwang woke na sosyalista at marksista natin ngayon sa kanluran, ayaw nilang makinig. Iniisip nila na ang mga puti o kapitalismo ang ugat ng lahat ng kasamaan. Ano man ang mangyari, sa anumang paraan, kailangang gibain ito. Una, pumunta sa estado ng anarkiya at makipagsabwatan sa kahit sino. Kaya sila nakipagsabwatan sa mga Islamista. Pero hindi ito alyansa ng magkatulad na interes. Bukod sa gusto nilang gibain ang kanluraning lipunan, wala na silang ibang pinagsasaluhan. Wala silang pagkakapareho o pinagsasaluhan, kundi galit sa kanluran. Sa huli, babalik sa kanila ang nagawa nila. Kaya ipapakita ko sa inyo ang ilang FAFOs. Una nating napansin ang mga bitak sa alyansang ito mga 2 taon ang nakalipas. Pero natalakay ko na ito noon. Ipinablish ito sa The Guardian na isang napaka-woke na news outlet. Tingnan mo, nakadama ng pagtataksil at nadismaya ang mga liberal na ipagbawal ng isang US city na pinamumunuan ng mga Muslim ang pride flags. Marami liberal ang natuwa nang mahalal ang konsehong mayoryang Muslim sa Hamtramck, Michigan noong 2015. Ngunit ang pagboto para ipagbawal ang LGBTQ+ na mga bandila sa mga ari-arian ng lungsod ay naging sanhi ng pagkasira ng relasyon.
Sino mag-aakalang mangyayari yon? Pero nangyari talaga noong 2015. Kaya sinasabi namin sa kanila na ang mga LGBTQ na tao ang unang mapapasama sa listahan ng mga ipapapatay kung masusunod ang mga Islamistang yon. Sobrang tanga ng mga taong ito. Tinutulungan pa nila ang mga iyon sa kanilang layunin. Gaano man kabagsik, kabarbariko, at kadugmatiko ang mga komunista, mas malala pa ang mga Islamista kaysa sa kanila. Ito ang dahilan kung bakit sa mundo ng Muslim, kapag may laban ng Marksista at Islamista, laging panalo ang Islamista. Kaya hindi nila ito nauunawaan. Pero talagang hindi ba nila ito nauunawaan? Tingnan mo ito. Pareho rin ang pakana nila sa UK. Baka narinig mo na ang alyansa sa pagitan ng mga Islamista at ng mga Greens. Tingnan mo ito. Si Mutin Ali, tingnan mo ito. Yayakap niya ang taong ito. Ang taong ito ay isang transgender na babae. Kaya normal lang na ang isang lalaking biological ay nagpa-breast augmentation at nagpalagay ng implants para magmukhang babae. Pero hindi pa rin siya tunay na babae. Hindi ko rin alam ang kanyang mga pronoun. Kaya sasabihin ko, it na lang, hindi he o her. Hindi ko alam. May ilang tao na mas gusto ang pronoun na it. Sa tingin ko, ginagamit nila ang they, them, hindi they, them. Her, z, pero hindi ko alam. Mga 50 na yata sila. Pero sige, wala akong pakialam doon. Sana magtagumpay siya, pero tingnan mo, niyayakap niya siya. Naniniwala siyang lalaki ang transgender dahil Muslim siya, tulad ni Mutin Ali, isang radikal na Islamistang Muslim na di nakikipagkamay sa babae. Ganun siya karadikal. Tingnan mo siya. Kaya ang isang miyembro ng Green ay pumunta sa mosque o lugar na may mosque para mangampanya at magpamigay ng green leaflets. Pakinggan mo ang nangyari. Bago ko ipatugtog yan, pakinggan at tingnan mo muna kung paano hinihikayat ng ibang Muslim ang mga Muslim sa diaspora na huwag bumuto sa Green Party. Sinusuportahan ng Green Party ang mga bata sa self-identifying gender. Ibig sabihin, pwedeng magpakilalang babae kahit isang anin na kalampakang lalaking may balbas tulad ni Shaquille. Tama. Ang dapat tandaan ng lahat sa Denton at Bolton, ang mga Muslim na sumuporta sa Green Party ay ginawa ito bilang butong protesta. Dapat nating tandaan na mas malayo ang pulisya ng Green Party kaysa Labor Party. Kailangan natin ng independenteng kandidato na tunay na kumakatawan sa mga tao, hindi yung mga nakaupo lang sa London na nakamamahaling damit. May issue ng kaligtasan at moralidad. Sa sports at espasyo ng kababaihan tulad ng palikuran, pinapayagang sumali o pumasok ang mga lalaki. Itong mga clown na kaliwa na gusto pa rin makisama sa mga taong ito. Alam ba nila na kung galit sila sa Kristyanismo dahil sa tradisyonal na paniniwala nito? Walang LGBTQ, dapat hiwalay ang espasyo ng kababaihan na pinaniniwalaan ko rin. Mas mataas pa ang tradisyonal na pagpapahalaga ng pamilyang ito. Next level talaga. Parang Kristyanismo noong medieval times. O baka mas matindi pa. Mas brutal pa sila. Kung silang masunod, ihahagis ka nila mula sa mga bubong. Pero di nila naintindihan. Sinasabi lang nila, gays for Gaza. Ang tanga talaga. Hindi ito simpleng alalahanin. Malalaki itong issue para sa komunidad at iba pa. Patuloy namin tututukan ang bawat pulisya ng Greens at ibang partido na salungat sa inyong moral at philosophical na paniniwala. Tandaan ninyo ito. Tandaan ninyo yan. Lagi ninyong sabihin, tandaan ninyo yan. Kaya naman, may aral dito para sa lahat. Pati na rin sa Labour Party. Lalo na sa Labour Party sa Australia na. Kahit gaano mo pa sila paligayahin o pagbigyan, o magpakababa ka, o halikan mo pa ang puwet nila. Kapag sapat na ang bilang nila, hindi ka pa rin nila iboboto. Galit sila sa'yo. Ang mga kaliwa, maliban sa pagkamuhi nila sa kanluraning sibilisasyon na lang ang tanging pinagkakasunduan, wala na silang ibang pagkakapareho. Mas marami pa silang pagkakapareho sa mga radikal na Kristiyano. Mga radikal na Kristiyano, malinaw naman. Pasensya na, wala namang tinatawag na radikal na Kristyanismo. Ang ibig kong sabihin, yung mga tradisyonal na Kristiyano na ilang beses ko nang kinilala ay may malaking papel sa paghubog ng kanluraning sibilisasyon. Ang pagbabaliwala, pagpapaliit, o hindi pagpansin doon ay nagdulot ng matinding epekto sa kanluraning sibilisasyon. Kaya ang ateista ay kumakampi sa kanluraning Kristiyano, habang ang woke na ateista ay pabor sa mga Islamista. Hindi lang ako ang nakakaramdam nito. Malinaw na makikita mo kung sino ang may matinong pag-iisip. Kaya tingnan mo ito. Isang kaliwang woke na baklang Muslim? Hindi ko alam. Parang bakla ang tunog niya, pero hindi ako sigurado. Maaring nagkakamali ako. Baka hindi naman siya bakla. Nagpunta siya sa lugar na maraming Muslim
at namigay ng polyeto ng Green Party. Tingnan mo ang nangyari sa kanya. Pakinggan mo siya. Sana isa siyang puting woke na babaeng may lilang buhok at singsing sa ilong. Pero tanggapin na lang natin. Pakinggan mo. Sa totoo lang, hinarang ako habang namimigay ng polyeto ng masama at makitid ang isip na independenteng kandidato. Mga Muslim at Islamista, pansinin niyo mga nagsasabing, huwag niyo iboto sila, iboto niyo ang mga independenteng kandidato. Inakot akong bugbugin sa labas ng mosque pagkatapos ng dasal ng Biyernes habang namimigay ng polyeto. Gaano kabobo ang mga taong ito? Mas malala pa sa kanya. Muslim siya, kaya dapat alam na niya kung ano mangyayari pag pumunta siya sa mosque. Lumabas sa mga tao mula sa mosque at binibigyan mo sila ng pro-LGBTQ leaflets. Ano kaya ang mangyayari? Parang isang woke na may kulay ubeng buhok lang ang gagawa niyan. Masasabi ko, Diyos ko, sana napanood mo ang mga video namin at nakita mo kami. Pero Muslim ang gumagawa niyan. Galing siya sa kulturang yon. Bakit sila ganun kabobo? Panurin mo ito. Lumang video ito mula Canada, pero maganda, totoo. Tama! Nandito kami! Sa kasulukuyan, nasa protesta kami! Meron tayong grupo ng mga Kristiyano na nakikipag-alyansa sa mga Muslim laban sa LGBTQ propaganda. Pinatapakan nila ang mga bandila ng LGBTQ. Hindi ko tatapakan ng LGBTQ flag. Noon sa universidad, ipinaglaban ko ang karapatan ng mga bakla at patuloy akong naninindigan para sa marriage equality. Dalawang bakla na gumagawa ng gusto nila. Naiintindihan kong may kaakibat itong mga bagay at bilang lipunan, kailangang harapin ang mga konsekwensya. Pero hindi ako laban sa dalawang taong may sapat na gulang na pumapayag na gawin ang gusto nila ng pribado sa sarili nilang tahanan. Wala akong pakialam. Pero yung mga taong nakikipag-alyan sa mga taong ito, tingnan mo yan. Mga batang kasama ang magulang nilang Arabo, tinatapakan ng pride flag sa protesta. Komunidad ng mga Arabo. Pero nag-e-enjoy ako dito. Pasensya na, yun talaga ang gusto kong sabihin. Ipinaglaban ko ang karapatan ng mga bakla, pero nag-e-enjoy ako dito. Magsisinungaling ako kung sasabihin kong masama ito. Hindi ko kinokondena yan. Sige lang, gawin nyo pa. Sige, dagdagan nyo pa. Gusto pa namin ng ganito. Nagpapadala sila ng mensahe, naniniwala ako sa mga woke na hindi nila tinatanggap ito, mga ginoo at ginang. Oo. Tigilan mo yan! May gusto ka bang sabihin na yon? Para lang! Hayaan nyo ang mga anak nyo! Hayaan yung mga anak nyo! Ano? Hoy! Hayaan nyo ang mga bata, sabi niya, mga ginang at ginoo, hayaan nyo sila. Hayaan niyo ang mga bata. Naniniwala rin ako dyan. Kaya paano niya hindi alam ang tungkol sa sarili niyang mga tao? Anong tanga? O ulit-ulit nilang sinasabi na kami ang partido ng mga bakla at sumusuporta sa LGBT. Diretsong sinabi ni Amir Khan na sinusuportahan namin ang LGBT at nakakadiri daw yon. Yung polyeto nila ay may AI-generated na larawan at nakasulat, iniisip mo bang bumoto ng green? Mag-isip ka ulit. Unang binanggit ang tungkol sa LGBT. Pwede nila akong takutin o sabihing bubugbugin ako. Pero ipaglalaban ko ang karapatan ng kanilang minorya sa parehong paraan na ipaglalaban ko ang karapatan ng LGBTQ na minorya. Tanga. Tanga. Ang hindi naiintindihan ng mga taong ito, sa tingin ko akala nila na sila ay luhikal na consistent. Pero ang totoo, salungat mismo ang ginagawa nila. Ikaw bilang isang bakla, isang taong hindi puti o kung ano pa man, bilang isang bakla, hindi mo pwedeng suportahan ng isang lipunan. Hindi mo kayang ipaglaban ang karapatan ng lipunang nang aapi sa'yo. Tulad ko, bilang dating Muslim, hindi ako tutulong sa pagbuo ng isang Islamikong lipunan. Naiintindihan ko na ang ibang mga Muslim ay biktima rin noon at ang ibang mga Muslim ay maaring, alam mo na, magdusa sa ilalim ng ibang sistema. Hindi lang sa sistemang Muslim, kundi pati na rin sa sistemang kanluranin. Pwedeng magdusa ang isang Muslim. Pwede kang maging biktima ng isang krimen dahil sa galit. Gets ko yan. Pero kahit ganon, kaya kong suportahan ang Muslim na tao. Pero hindi ko kayang suportahan ang ideya o kilusan na maglalagay sa panganib ng aking kaligtasan o pag-iral. Yun ang pinakaugat. Dahil dito, hindi dapat magsalita ang mga bakla sa kanduran para sa Gaza kapag sinabing gays for Gaza. Hindi ibig sabihin na hindi mo kinikilala ang pagdurusa ng mga tao sa Gaza. Biktima sila ng digmaan na malaki rin ang naging papel ng kanilang mga kababayan sa pagsiklab nito. Naiintindihan mo naman yon na may mga batang sumasabog o may mga taong namamatay. Pero kailangan mong tingnan ito sa mas malawak na pananaw at kailangan mong sabihin, pero kahit ganoon, hindi ako pwedeng lumika ng isang lipunan kung saan ang mga katulad ko ay uusigin. Kaya nga ang mga Iranian, alam nila na may mga bombang bumabagsak sa kanilang mga tao. Alam nila na may mga inosenteng mamamatay. Sabi nila, naiintindihan namin.
Pero hindi namin masuportahan ang Islamikong rehimen ng Iran dahil inalipin nito ang bansa. Nakikita mo ba ang kontradiksyon? Pwede rin nilang sabihin na kamukha ko ang mga tao na sasabugan ng bomba ng Amerika o Israel. Oo, maliit lang yung kailangan mong bayaran. Kailangan mong tingnan ang mas malaking larawan, pero hindi nila maintindihan. Nagsasalita ako para sa kanila at sa kanilang mga karapatan. Tulad ng para sa LGBTQ. Ang mga karapatan nila bilang minorya, katulad ng paglaban ko para sa mga karapatan ng LGBTQ bilang minorya, dahil nakita at natutunan ko yan sa pagbabasa ng kasaysayan at sa pag-unawa doon. Kapag pinayagan mong mamili ang gobyerno o grupo, may isang grupong biglang ituturing na banta sa lipunan at pwedeng gawing scapegoat. Hindi tama yon. Mahalaga ang salitang ginagawang scapegoat. Paano mo masasabing panakibbutas iyon kung 70% ng teroristang aktibidad ay mula sa maliit na bahagi ng lipunan? Mga Muslim? 6% lang ng populasyon ng UK ang mga Muslim. Sila ang responsabale sa 75% ng teroristang pag-atake at karamihan ng krimeng sexual. Hindi ito pagtrato sa kanila bilang scapegoat, kundi objetibong pagsusuri base sa datos na hindi nagsisinungaling. Walang ibang minoryang ligtas dahil ang kanilang karapatan ay para sa lahat. Pwede tayong mamuhay ng mapayapa, anuman ang minamahal o ginagawa ng isang tao sa kanilang kwarto. At para rin sa pananaw ng mga Muslim, sinasabi sa Quran na hindi mo dapat ipilit ang kahit ano sa kanila. Hindi rin nila dapat ipilit ang kahit ano sa iyo. Tanga siya. Kalokohan ito. Wala nang bisang lagi nilang ginagamit na Quran na talata. Pwede naman tayong magsama-sama. At kahit ako na binabanggit ang tungkol sa Muslim, ay parang napapadala lang sa pain nila dahil sa Northeast London, wala namang malaking alitan sa pagitan ng mga Muslim at mga bakla. Gawa-gawa lang yon, halos Islamophobic na. Sa Northeast London, wala namang malaking alitan sa Muslim at bakla. Gawa-gawa lang yon. Ang tanga naman. Oo, nilulunod na sila ng sariling pagkamatuwid mga pare. Hindi talaga nila maintindihan. Kung tutulong kang bumuo ng Muslim na lipunan bilang bakla, hindi ka uunlad doon. Hindi mangyayari yon. Hindi mangyayari yon. Kaya kung sinuportahan mo ang paglaban ng mga Afghan, ibig sabihin, ang Taliban ang digmaan ng US sa Afghanistan o digmaan laban sa terorismo. Sa totoo lang, tumutulong ka sa paglikha ng isang Islamikong lipunan at tingnan mo kung ano ang nangyayari sa lipunang yon. Ang mga babae, hindi man lang makapagsalita ng malakas. Hindi maririnig ang mga babae sa labas. Kapag narinig sila sa labas, paparusahan sila. Ang mga babae, hindi makakapag-aral lampas primarya at kahit ang primaryang pag-aaral, kailangan gawin sa bahay ng ibang babae. Kaya, alam mo, walang high school education o siguradong walang university education para sa mga babae dahil galit sila sa Amerika. Galit sila sa kanluran. At dahil sa galit nila sa Amerika, sinuportahan nila ang Taliban. Tingnan mo ang direktang epekto ng suporta mo. Pero ang mga tao, nagpatuloy lang sila. Walang pakialam. Eksakto. Magiging ikalawang Afghanistan ng Gaza, isang Islamic impyerno. Hindi ko kayang suportahan, kahit alam kong maraming namatay at nagdusa. Sa tingin ko, mga 40 hanggang 50% ng mga nasawi sa Gaza ay mga sibilyan. 50% ay sibilyan at 50% ay mga operatiba ng Hamas. Kaya maganda ang ratio ng mandirigma sa sibilyan. Halos parang Islamophobic na paglalarawan ng talakayan. Hindi natatangi ang Islam sa pananaw sa homoseksualidad, ngunit namumuhay ang mga Muslim dito na magkakasama at handang makisama sa queer na tao. Ang tanga nila. Hindi ako na-challenge ng mga ito. Gusto ko sanang makipag-usap sa isang woke na baliw. Gusto ko makita paano nila ipaliwanag ang paninindigan nila. Baka sa dulo, sasabihin lang nila, mali ka. Sigurado akong sa ating perpektong utopia, ayos lang ang mga Muslim at kaming mga queer. Mabubuhay kami at magkakaroon ng magandang buhay. Sa tingin ko, iyon ang paniniwala, isang dogma. Walang lohika o ebidensya. Pero siguro, ganoon talaga gumagana ang mga dogma. Pero ang maganda, paliit ng paliit ang bilang nila. Sige, ang pag-usbong ng mga partidong pampulitika ng matinding kanan sa kanlurani mundo ay patunay niyan. Sana malaman nila agad. Sa palagay ko, darating ang takdang araw na mapagtatanto ng mga taong ito na nakipagsabwatan sila sa demonyo. Sa tingin ko, mas mabilis nang dumarating ang araw na yon kaysa inaakala mo.